Magandang araw sa ating mga manonood. Malugod naming inaanyayahan kayo sa aming channel. Ako nga pala ang iyong lingkod at may iba din po tayong tagapaglingkod upang samahan ako sa paghahatid ng isang panibagong paksa sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. At tara, ano pang hinihintay natin? Sabay-sabay natin tuklasin ang mga hakbang sa pagbuo ng isang makabuluhang pananaliksik. Ngayon, alamin muna natin kung ano ang pananaliksik. Ang pananaliksik ay isang komprehensibo at kawili-wiling gawain na bibigyan ang bawat pag-aaral o individual ng pambihirang pagkakataon na makatuklas at makasuri ng mga hindi batid na kaalaman na makatutulong sa pagpapalawak ng mga karanasan, karunungan, at pati na rin sa kanyang sariling paglago. Ayon din kay Jackson, ang pananaliksik ay isang sining. Ito ay paraan ng paghahanap ng teorya, pagsubok o paglutas sa mga teorya na gamit sa komprehensibong pag-aaral. Mayroon nga tayong layunin ng pananaliksik. Sa pagsasagawa ng pananaliksik, binanggit nga ni Jackson ang ilan sa mga layunin na dapat nating mabatid sa gawain ito. At ito ang mga dapat na: una ay makatuklas ng mga bagong impormasyon, ideya at konsepto. At B, makapagbigay ng bagong pagpapakahulugan o interpretasyon sa dati ng ideya. C, mabigyang linaw ang isang mahalagang isyu o paksa. D, makapagbigay ng mungkahing solusyon sa suliranin. E, makapagpatotoo o makapangatwiran sa tulong ng mga mapananaligan na dokumento tungkol sa mga paksang nangangailangan ng paglilinaw. At ang panghuli ay makapagbibigay ng mga ideya o mungkahi batay sa pangkasaysayang perpektibo para sa isang pangyayari o senaryo. At ngayon, dadako na tayo sa mga hakbang sa pagbuo ng makabuluhang pananaliksik. Una ay pumili ng tiyak na paksa at pagkatapos limitahan ang paksang napili. Ayon kina Thailand, Petras at Jeronimo, ang mabisang pananaliksik ay nakabatay sa makabuluhang suliranin na tinatawag na gap. Ang pagpapasya sa kritikal na isyu o gap ng pananaliksik ang pangunahing isaisip ng mananaliksik sa formulasyon ng pipiliing paksa. Simulan ang panimulang gawaing ito sa pagpili at pagpapasya ng tiyak at limitadong paksa batay sa mga kasunod na katangian ng mahusay na paksa sa larangan ng wika at kultura. Una ay tiyaking ang paksa ay malapit sa interes ng mananaliksik at pagkukonsidera sa kapakanan ng paksa. Pangalawa, makapagtitiyak na sapat na materyales o sanggunian. Pangatlo, makabubuo ng tiyak na suliranin at hypothesis. Pang-apat, may katangiang napapanahon at nakapag-aambag sa kasalukuyang kalagayan o phenomena sa larangan ng wika at kultura. Panglima, may matibay na ugnayan at kabuluhang mapaglalapatan ng angkop at malayang metodo o pamamaraan. At panghuli, ang paksang nakapagpapayaman sa pag-unawa, pagdalumat at pagpapahalaga sa anumang isyu o usapin sa larangan ng kultura ng wika. Ang pangalawa nating hakbang ay sumulat ng pamagat pampananaliksik pagkatapos pumili ng paksa. Ang paggawa ng pamagat pampananaliksik ay hindi madaling buuhin lalo na sa mga baguhang mananaliksik, ngunit may mga paraan ito kung paano natin ito gawin. Una ay ang madalas ang paksang pampananaliksik ay binubuo ng tatlong bahagi. So mayroon nga tayong tatlong bahagi sa pagbuo ng pananaliksik. A ay focus sa pag-aaral o object of the study. B ay populasyon o respondente o sample population. At ang C ang lugar o kung ang setting o research site. Pangalawa ay mula sa nilimitahang paksa ay pwede nang gumawa ng pamagat sa gagawing pananaliksik sa pagpapatuloy nito. Makatutulong din ang paggawa ng T-chart sa paggawa ng pamagat mula sa paksang napili, gaya nito.
Ang pangatlong hakbang ay isunod ang pagbuo ng thesis na pahayag. Ito ay makatutulong upang mabigyang diin ang perspektiba ng binalak na pag-aaral. Ang thesis na pahayag ay isang pangungusap na kinapalooban ng tiyak na panindigan o pananaw ng isang mananaliksik at upang makabuo nito, kailangang ilahad ng mananaliksik ang kanyang nilimitahang paksa at dagdagan ng komento. May kasabihan nga na kung walang pahayag na thesis ang isang akademikong papel, kawangis ito sa isang sasakyan na walang super. Sa makatuwid, napakahalaga ng thesis na pahayag anuman ang anyo ng pananaliksik upang makabubuo ng matatag na tunguhin o direksyon ang papel pampananaliksik at hindi kung saan-saan nakapaling ang pagtalakay. Pang-apat na hakbang ay mangalap ng datos sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga kaugnay na literatura at kaugnay na pag-aaral. Mas mainam kung sa unang bahagi pa lamang ng pananaliksik ay may sapat ng pag-unawa ang mananaliksik sa paksang napili nang sa gayon ay magiging madali para sa kanya ang iba pang mga kasunod na bahagi. Mabibigyan ng karagdagang ideya ang mananaliksik sa kanyang pagbabasa ng mga kaugnay na literatura at pag-aaral, at malalaman niya rin kung ang binabalak na paksa ay may kalintulad na o di kaya naman ay wala pang bastanteng batis o sanggunian. Mga uri ng hanguan ng mga impormasyon. Ito ay ang hanguang primarya, sekundaryang hanguan, hanguang elektroniko o internet. Hanguang primarya. Ito ay kung saan ang datos o ideyang kinalap ay nanggaling mismo sa direktang hanguan o individual, autoridad o organisasyon. Halimbawa nito ay pakikipanayam o interview sa kinauukulan. Ayon kay Ginang Cadorna, guro sa Filipino sa kanyang panayam hinggil sa kahalagahan ng pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino, sinabi niya na mahalaga ang papel na ginagampanan na pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino sapagkat sa pamamagitan ng gawaing ito, natutulungan tayong tuklasin ang pinagmulan ng yaman ng wika at kultura natin. Sumakatuwid na pag-iibayo pa natin ang paglilinang at pagtangkilik sa sariling atin. Ang pangalawa naman ay ang sekundaryang hanguan. Ito ay kung saan tinutukoy ang mga hanguang limbag na dokumento tulad ng aklat, journal, magazine, pahayagan, artikulo, mga naunang pag-aaral na thesis, disitasyon, pananaliksik, mga manual at iba pa. Halimbawa, sa pamamagitan ng sistematikong pananaliksik, nagkakaroon ng resolusyon, predikasyon at paliwanag ang mga usapin at suliranin. Tandaan, ang mga hanguang primarya at sekundarya ay maaaring makukuha sa pamamagitan ng online o print. May ilang hanguan ang makikita lamang online, subalit may ilang print na makikita na sa web. Makikita na ng maraming hanguang nakalimbag sa silid aklakatan, subalit ilan sa mga ito ay online na rin. Ang pangatlo naman ay ang hanguang elektroniko o internet. Ang mga datos o impormasyon ay mababasa at makukuha online, ngunit laging isaisip na hindi lahat ng impormasyong naririto ay mapagkakatiwalaan, sa dahilang ang ilang website ay hindi gaanong mahigpit sa mga impormasyon, lalo na kung walang administrador ang site. Kaya nararapat lamang na suriin ang mga datos na makukuha rito at siguraduhin may angking kredibilidad ang mga ito. May ilang paalalas sa pagkuha ng impormasyon. Dapat ang impormasyong nakukuha ay naipaliwanag ng maigi at nasuportahan ng mga ideya. Ang mga impormasyon sa website ay hindi naa-access at nababago ng kung sino-sino lamang. Isaalang-alang ang credential ng sumulat at website at kung wala bang pagkiling sa ideya. Mga uri ng hypothesis. May 4 na uri ang hypothesis. Ito ay hypothesis na deklaratibo, hypothesis na prediktibo, hypothesis na patanong, at hypothesis na null. Hypothesis na deklaratibo. Kilala rin sa tawag na direksyonal na hypothesis at nakatuon sa paglalahad ng positibong ugnayan ng dalawang salik
sa pananaliksik. Ang unang salik o bahagi bilang siyang sanhi at ang pangalawa bilang siya ang bunga. Hypothesis na prediktibo. Isa itong uri ng hypothesis na kaugnay ng pagbibigay ng isang kondisyonal na sitwasyon sa paksa. Ang kahalagahan ng prediksyon ay matutukoy at masusuri matapos isakatuparan ang panukala o rekomendasyon ng pananaliksik. Hypothesis na patanong. Maaari ding magsilbing hypothesis ang mga lohikal na tanong na ilalahad sa isang pananaliksik. Masusuri ang kahalagahan at mga sagot sa mga patanong na hypothesis na ito pagkatapos ng pananaliksik. Pang-apat, hypothesis na null. Tinutukoy ang walang direktang ugnayang umiiral sa mga saliksik na naitala kaugnay ng problemang pinapaksa ng pananaliksik. Madalas ginagamit ang ganitong uri sa pananaliksik na kwentatibo o gumagamit ng isang tiyak na estadistikal na pagsusuri ng pananaliksik. Halimbawa, walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng antas ng tiwala sa sarili at profile ng atleta. Sa apat na uri ng hypothesis ay binanggit sa itaas ang pinakamadalas na ginagamit sa pananaliksik ay ang hypothesis na null. Dalawang paraan ng pagbibigay ng kahulugan. Ito ang operasyonal na kahulugan at konseptual na kahulugan. Operasyonal na kahulugan, magbibigay linaw sa katawagan sa paraan ng paggamit nito o gawa-gawa lamang. Halimbawa, ahas, isang taong traidor. Ang konseptual na kahulugan naman ay tumutukoy sa standard ng kahulugan na matatagpuan sa diksyonaryo. Halimbawa, ahas, mahaba at walang hitang mga reptilyang may kanibora na may kamandag. Antas ng kahulugan, tumutukoy sa damdamin at paniniwala ng atleta sa kanilang kahusayan sa pagganap sa paligsahan. Balikang muli ang mga nabasang kaugnay sa pag-aaral at literatura at isa-isahing isulat at banggitin ang pinaghahanguan ng ideya o impormasyon. Mahalagang mabanggit ang ideya o impormasyon ng mananaliksik kung kanino ito hinahango dahil isa ito sa sukatan ng iyong karapatan bilang mananaliksik at mabigyan ng kredibilidad ang papel pang pananaliksik at para mapaluhayan ng mababasa na hindi gawa-gawa ang iyong mga nabanggit. Ang hindi pagtukoy ng sangguniang libro, artikulo at iba pa ay anyo ng plagiarismo o plagiarism na lumalabag sa pagiging matapat na mananaliksik. Iba't ibang estilong ginamit sa paghahanda ng sanggunian. Ang unang estilo ay MLA o Modern Language Association. Ang estilong MLA ang pinakapopular na estilo ng dokumentasyon sa larangan ng malayang sining o liberal arts at humanities ng wika, literatura, kasaysayan at filosofiya. Sa estilong ito, ipinagkaloob sa panaklong o parenthesis ang pagkilala sa mayakda at inilagay sa loob mismo ng teksto matapos ang salita o ideyang hinalaw. Halimbawa, patakaran sa wika ng edukasyon sa Pilipinas ang pinakakomplikado kung ikukumpara sa nabuong palisi sa Malaysia at Indonesia. Ito ay narapat tumugma sa sangguniang nasa likod ng saliksik. B. Estilong APA o American Psychological Association. Paraan ng dokumentasyon sa larangan ng agham panlipunan o social science, psikolohiya, sosyolohiya, antropolohiya, kasaysayan, agham ng pampolitika, geografiya, aralin at komunikasyon o communication studies at economics. Dito ipinapaloob sa panaklong ang apelyido ng may akda at taon ng pagkakalathala. Ipinaghihiwalay ang impormasyon ng kapit. Estilong CMS o Chicago Manual of Style at estilong Turbian ang estilong CMS. Ang CMS ang pinakamatandang nangungunang pamantayan ng dokumentasyon ng unang ipinalabas ng University of Chicago Press or UCP noong 1906. Kasalukuyan naman ay nasa ika-16 nitong edisyon.
Hango sa estilong ito ang estilong turbia na inilathala rin ng UCP. Si Kate Larimore Turbia noong 1893 to 1987, graduate school dissertation secretary ng University of Chicago, ang orihinal na may akda ng A Manual for Writers of Research Paper, thesis, and dissertation na pangunahing ginagamit na gabay sa pagsulat ng papel pananaliksik, tseke at disertasyon ng mga institusyong akademiko at iba't ibang panig ng daigdig. Parenthetical talasang gunian. Ang patakaran sa wika ng edukasyon sa Pilipinas ang pinakakomplikado kung ikukumpara sa nabuong palisi sa Malaysia at Indonesia. Itakda ang metodolohiya ng pananaliksik. Isa-isahin ang kalipunan ng mga sistematikong pamaraan ng pagtuklas at proseso ng investigasyon na gagamitin sa pangangalap ng datos sa isinasagawang pananaliksik. Kabilang dito ang disenyo at pamamaraan, hakbang na pangangalap ng datos, pagsusuri ng datos, paglalarawan ng lunan ng pananaliksik at populasyon o maging taga-sagot, at planos para sa presentasyon ng datos. Disenyo ng pamaraan ng pananaliksik. Ang disenyo sa pananaliksik ay ang pangkalahatang estratehiya na pinipiling mananaliksik upang pagsamahin ang lahat ng bahagi at proseso ng pananaliksik. May madalas na ginagamit bilang pangkalahatang distinksyon ng disenyo. Una ay ang kwantitatibong pananaliksik. Ito ay tumutukoy sa sistematiko at empirikal na investigasyon ng iba't ibang paksa at ang fenomenong panlipunan sa pamagitan ng matematikal, estadistikal at mga teknik. Ang kwalitatibong pananaliksik naman ay kinapalooban ng mga uri ng pagsaisayat ng mga layunin. Ginagamit din ito sa pagkalap ng datos at magbigay din ito ng inisyal na pagkaunawa. Disenyo. Tumutukoy sa kabuuang balangkas at pagkaayos ng pananaliksik. Ang pamaraan naman ay kung paano bigyan katuparan ang disenyo. Kung ang disenyo ay tumutukoy sa kabuuang balangkas at pagkaayos ng pananaliksik, ang pamaraan naman ay kung paano magbigay katuparan ang disenyo. Ito naman ang mga batayang pamaraan, isa rito ang survey. Survey, isang metodo na ginagamit upang mangalap ng datos sa sistemikong pamaraan sa isang tiyak na populasyon. At ang pangalawa naman ay pakikinayam o interview. Ito ay pagkuha ng impormasyon sa isang kalahok na may autoridad o di kaya ay may personal na pagkaunawa sa paksa ng pananaliksik. Ang pangatlo naman ay dokumentaryong pagsusuri. Isang pamaraan ng pananaliksik na ginagamit upang kumalap ng impormasyon sa suporta at magpapatibay sa mga datos. Ang pang-apat naman ay ang makabalangkas na obserbasyon at pakikisalamuhang obserbasyon. Ang nakabalangkas na obserbasyon ay pagmamasid ng mananaliksik sa mga kalahok na ang focus ng pag-aaral. Lokal at populasyon ng pananaliksik. Nakasaad dito ang mga tatayang impormasyon tungkol sa kasalukuyang pananaliksik. At ang kasangkapan sa paglikom ng datos. Ito ay nakabatay sa disenyo at pamaraan ang instrumental kung masagawan ng pakikinayam. Paraan sa paglikom ng datos. Ito ay hakbang-hakbang na plano at proseso sa pagkuha ng datos. At ang paraan ng pagsusuri ng datos. Itatala rito kung paano gagawing sistematikong o datos na interpretasyon at pagsusuri kung kwantitatibo ang pananaliksik. Nakapaloob dito ang iba't ibang estadistikal na pamaraan para sa komputasyon at pagsusuri ng datos. Kung kwantitatibo naman na tinutukoy nito kung paano isasaayos at bubuin ng mga kategorya o maliliit na paksa na nagpaliwanag sa mga datos na nakalap. Mamahagi ng talatanungan sa mga respondente. Pagkatapos maitakda ang metodolohiya sa pananaliksik, gumawa ng liham na humihingi ng pahintulot upang makapamahagi ng mga talatanungan sa mga respondente.
Kung aprobado na sa mga kinakaukulan, ang liham ay pwede nang umpisahan ang pangangalap ng datos sa pamamagitan ng pamahagi ng mga survey questionnaire. Ang pangalawa naman ay ang kolektahin at tipuning muli ang mga nasagutang talatanungan ng mga respondente. Balikan ang luna ng mga respondente ayon sa naitalang schedule. Nang pangungulikta ng mga ibinigay na talatanungan, tiyaking lahat ng mga katanungan ay nasagutan ng mga respondente at makapumbabang magpapasalamat sa mga ito bago umalis. Ang pangatlo ay itali ang mga impormasyon o sagot ng mga respondente. Tingnan isa-isa ang mga talatanungan at itali ang bawat sagot ng mga respondente. Kailangan walang makaligtas na impormasyon sa mapagtalay ng sa gayon magiging akma ang bilang ng sagot sa bilang ng iyong kabubuang populasyon o bilang ng mga respondente. Ang pang-apat naman ay ilahad ang presentasyon at interpretasyon ng mga datos mula sa nalikom na impormasyon. Sa kabuuan, mayroong dalawang pamaraan ang paglalarawan at pagbibigay ng interpretasyon sa mga datos na nakalap mula sa survey. Ang tabular na presentasyon at ang textual na paliwanag. Ito ay pagpili ng tabular na presentasyon. Mahalagang maisala ang alang kung anong presentasyon ang angkop sa datos na lalarawan. O ihaharap, ilan sa mga halimbawa nito ay ang talahanayan, Varna graph, line graph o talang guhit. Free graph, mapa pa illustration, chart ng proseso, pictograph at iba pa. Pagkatapos ng tabular na presentasyon ay susundan kaagad ito ng textual na interpretasyon o pagsulat na paliwanag upang mas makikita ang pagkaugnay-ugnay ng mga datos. Ang panglima naman ay bumuo ng lagom, konklusyon at rekomendasyon. Ilahad sa lagom ang buod ng ginagawang pananaliksik samantalang sa konklusyon ay natutungkol sa mga natuklasan sa pananaliksik at dapat tumugma sa layunin ng pag-aaral. Ang rekomendasyon naman ay dapat mataglay ng mga praktikal na mga solusyon na kung papaanong mas mapabuti o mariresolba ang kasalukuyang inimbestigahan sa pananaliksik na isinasagawa. Bahagi ng sulating pananaliksik, mga paunang pahina. Pamagat. Sa pahinang ito nakasulat ang pamagat ng pananaliksik, pangangian ng mananaliksik, pangalan ng guro, asignatura at petsa ng pagpasa. Ang pamagat ay naglalaman ng pangunahing paksa sa pananaliksik na tumatalakay sa mga implikasyon at teknolohiya sa proseso ng pag-aaral. Talaan ng nilalaman. Nakapaloob dito ang balangkas bilang ng panghina at pagkakasunod-sunod ng magiging nilalaman ng pananaliksik. Ang talaan ng nilalaman ay ito ay nagbibigay ng maikling pagsusuri sa bawat bahagi ng pananaliksik para gabayan ang mambabasa sa mabilis at organisadong pag-uunawa sa buong pag-aaral. Pangatlo, talaan ng talhanayan at graph. Nakatala ang pamagat ng bawat talhanayan at graph na nasa loob ng papel, pananaliksik at ang bilang ng pahina kung saan matatagpuan ang bawat isa. Ang talaan ng talhanayan at graph ay ito ay nagbibigay daan para sa madaling pag-assess at pagsusuri ng mga impormasyon. Pang-apat, dahon ng pagpatibay. Ang pahinang ito ay magpapatunay ng pagtanggap ng kinaukulan sa pananaliksik na ipinasa. Ang dahon ng pagpatibay ay ito ay naglalamang ng mga detalye hinggil sa pamaraan ng pananaliksik at kung paano ito isinagawa ng naayon sa itinakdang pamantayan. Pag-aalay at pasasalamat. Inilalagay ng mananaliksik sa pahina ng pag-aalay kung para kanino isinulat ang pananaliksik o sino ang naging inspiration sa pagsulat nito. Ang pag-aalay at pasasalamat ay ito naglalaman ng personal na pagbibigay, pugay at pasasalamat sa mga taong naging bahagi ng buong proseso ng pananaliksik. Pang-anim, abstract. Nakatala sa abstract ang pangkahalatang pagtingin sa naging pag-aaral, marapat na nakalagay rito ang buod ng layunin,
metodolohiya, lagom, konklusyon at rekomendasyon ng pananaliksik. Ang abstract naman ay ito ay naglalaman ng maikling buod ng kabuuang nilalaman ng panahong papel. B. Kabanata 1. Ang suliranin at ang saklaw nito. Una, panimula o introduksyon. Ito ang taguri sa makatwiran, siyentipiko at malinaw na paglalahad ng batayang sanigan kung bakit kailangang pag-aralan ang nasabing paksa. Layunin ng pag-aaral o paglalahad ng suliranin. Dito inilahad ang pangkalahatang layunin o dahilan kung bakit isinagsagawa ang pag-aaral. Ang nasabing layunin ay ipinapahayag sa isang tiyak na suliranin sa anyong patanong. Pangatlo, hypothesis o hypothesis. Ito ang pinakalohikal o pinakamatwirang mga palagay ukol sa isyu na inilalagay sa unang bahagi ng pananaliksik, nang sa huli ay mapatunayan, mapatibay, masusugan o mapasubalian. Pang-apat, kahalagahan ng pag-aaral. Inilalagay sa bahaging ito ng pananaliksik ang mga tiyak na kahalagahan ng pananaliksik sa iba't ibang mambabasa ng pag-aaral. Maaring ito ay mahalaga sa mag-aaral, magulang, guro, paaralan, mananaliksik, at iba pa. Pang-5, definisyon ng mga terminolohiya o katuturan ng mga katawagang ginagamit. Bahagi ng pananaliksik na nagsisilbing kalipunan ng mga terminong ginagamit sa isang pananaliksik. Binibigyang kahulugan ang mga termino batay sa kung paano ito ginagamit sa pananaliksik. Nakaayos sa normal na pagkakasunod-sunod ng alpabeto ng mga termino. Pang-6, saklaw at delimitasyon ng pag-aaral. Tinitiyak sa bahaging ito ng pananaliksik ang magiging tunguhin ng pag-aaral at ang pangunahing pokus ng paksa. Malinaw na inilalahad dito kung sino-sino at ano-ano ang kabahagi ng pananaliksik. Mula at hanggang kailan ito gagawin, maging ang lugar kung saan ito isasagawa at kung ano-ano pa ang mga bagay na tatalakayin at hindi na tatalakayin sa pananaliksik. Batayang theoretical ng pag-aaral ay ang mga teoryang nabuo na. Ito ang magsisilbing gabay o batayan upang mapatibay ang isang pananaliksik. Mahalagang maglahad ng mga teoryang bilang suporta sa pagsasagawa ng isang pananaliksik. Ang mga teoryang ito ang magpapatunay kung bakit napapanahon ng isang pag-aaral. Pang-8, balangkas konseptual ng pag-aaral. Ito ang bahagi na nagpapakita ng isang representasyon sa pagsulat o biswal na pamamaraan sa pinag-aralan sa pananaliksik, tulad ng mga pangunahing salik, konsepto at variable. Ang papagitan ng balangkas na ito ay nakikita ang hihinalang kaugnayan ng mga ito sa isa't isa. Binubuo ito ng paghahanda o input, proseso o process, at kinalalabasan o output. Pang-9, mga kaugnay na literatura ng pag-aaral. Tatalakayin sa bahaging ito ang mga literatura na may kaugnayan sa tinalakay na paksa. Nararapat na sikapin ang mga mananaliksik na ang mga nasabing literatura ay may lokal, national at international na literatura at di pa nagtatagal ng 10 taon mula nang maisulat ang mga ito. Ang nasabing ideya ay ia-apply rin sa kasunod na mga naunang pag-aaral ukol o kaugnay sa paksang tinalakay sa pananaliksik. Pang-10 ay ang metodolohiya ng pananaliksik. Sa letrang A. Sa letrang A ay may disenyo at pamamaraan ng pananaliksik. Ito ang bahagi na kung saan
pinipili ng mananaliksik ang pangkalahatang estratehiya upang pagsamasamahin ang lahat ng bahagi. Sa letrang A, disenyo at pamamaraan ng pananaliksik. Ito ang bahagi na kung saan pinipili ng mananaliksik ang pangkalahatang estratehiya upang pagsamasamahin ang lahat ng bahagi at proseso ng pananaliksik sa maayos at lohikal na paraan. Ito ang nagtitiyak na masasagot ng mananaliksik ang suliranin at matutupad ang layunin na itinakda nito. B. Respondente o lokal at populasyon ng pananaliksik. Sa bahaging ito ng metodolohiya, nakasaad ang mga batayang impormasyon tungkol sa kalahok ng pananaliksik. Kabilang sa mga ito ay kung sino, taga saan, o kaya ay kung sa anong institusyon o organisasyon ng may kaugnayan na kalahok. Ibinibigay din nito ang batayang impormasyon gaya ng propesyon, edad at kasarian, depende sa pangangailangan ng pananaliksik. C. Kasangkapan sa paglikom ng datos o instrumento ng pananaliksik. Ilalahad dito ang uri ng kasangkapan o instrumenteng gagamitin upang maisagawa ang pamamaraan ng pananaliksik. Nakabatay sa disenyo at pamamaraan ang instrument. Halimbawa, kung magsasagawa ng pakikipanayam, kailangan ang gabay ng panayam o talaan ng mga tanong. Kung obserbasyon naman, kailangan ding ang isang talaan o listahan na magsisilbing gabay sa mga dapat bigyang pansin o obserbasyon. O kung survey naman ay questionnaire o talatanungan. Kailangan laging nasa isip ng mananaliksik kung masasagot ng instrument ang mga suliranin ng pananaliksik. D. Paraan ng paglikom ng mga datos. Nilalaman ng bahaging ito ang hakbang-hakbang na plano at proseso sa pagkuha ng datos. At ang panghuli ay letter E. Pagsusuri, estadistika o paraan sa pagsusuri ng datos. Kung kuwantitatibo ang pananaliksik, nakapaloob na sa bahaging ito ang iba't ibang estadistikal na pamamaraan para sa komputasyon at pagsusuri ng datos. Kung kwalitatibo naman, madalas na tinutukoy rito kung paanong isasaayos at bubuuin ang mga kategoryang o maliit na paksa na magpapaliwanag sa mga datos na nakalap. Ilalagay rin sa bahaging ito kung paano gagawing sistematiko ang presentasyon ng datos para sa mas madaling interpretasyon at pagsusuri. Ngayon ay dadako naman tayo sa kabanata 2. Paglalahad, pagsusuri at pagpapakahuluguhan sa mga datos. Makikita sa bahaging ito ang kinalabasan ng pag-aaral, sistematikong pagsusuri at interpretasyon nito. Ito ang nagpapakita ng kontribusyon ng mananaliksik sa pag-unlad ng kaalaman sapagkat binibigyan niya ng panibagong pagsusuri ang mga orihinal na datos na nalikom sa pananaliksik. Bahagi rin ng diskusyon ang iba't ibang pamamaraan ng presentasyon ng datos gaya ng start, talahayan at diagram. Ngayon ay dadako naman tayo sa kabanata pang-3. Lagom, konklusyon at rekomendasyon. Ang una ay ang lagom. Sa lagom, inilalahad ang buod ng pananaliksik na kung saan ginagamit ng aspekto ng pandiwa na pangnakaraan o natapos na. Mahalagang maibuod ang layunin ng pananaliksik, kahalagahan, saklaw at limitasyon, disenyo at pamamaraang ginagamit, respondente at treatment ng mga datos. Sa pagbuo ng lagom, mahalagang maisaulo ng mga mananaliksik na walang diskusyon
o karagdagang opinyong hinggil sa paksang tinalakay sapagkat mahigit na ipinagbabawal ang pagdaragdag ng bagong datos na natuklasan. Pangalawa ay ang konklusyon. Ito ay isang makatotohanang tuklas sa pananaliksik na dapat na nakaayon sa mga katanungan sa layunin ng isinasagawang pag-aaral. Ang tatlo ay ang rekomendasyon. Taglay ng bahaging ito ang mga praktikal na mga suhestisyon sa kung papaanong mas mapabubuti pa o mariresolba ang kasulukuyang iniimbestigahan sa isinasagawang pananaliksik. Ngayon ay dadako naman tayo sa letter G. Listahan ng mga sanggunian. Ang bahaging ito ay isang kumpletong tala ng lahat ng mga hanguan o sources na ginagamit ng mga mananaliksik sa kaniyang isinasagawang pag-aaral. Yun ay dadako naman tayo sa panghuli. Karagdagang pahina o appendix. Nakapaloob dito ang ilang karagdagang dokumento na ginagamit sa pananaliksik. Halimbawa, aprobadong liham, transkripsyon ng interview, sampul ng survey, questionnaire, biodata ng mananaliksik, mga larawan, clipping at kung ano-ano pa. At ngayon, alamin na natin kung ano ang kahalagahan ng pananaliksik. Mahalaga ang pananaliksik sa ating pang-araw-araw na buhay sapagkat ito ang paraan upang malutas natin ang lahat ng ating mga suliranin. Sa ganitong paraan din natin malalaman kung ang mga bagay, tao o pangyayari ay magkaugnay o mahalaga sa isa't isa. At yun na nga, dito nagtatapos ang aming patalakay sa mga hakbang sa pagbuo ng pananaliksik. At maraming salamat sa inyong panonood.